Amen. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pagbati mula sa Cornerstone, Singapore! Parang pareho po tayo ng tema ng ating mga pa-costume sa anniversary. Ang anniversary po namin ay sa August 23. Yan. Ganyan din po ang aming mga get-upan. Mananalo daw po dito sa inyo ang best in pawis. At parang napakakapal. Yung tipong tumatagaktak, yun daw po mananalo. Praise the Lord. But let's give way first for our communion. Alam niyo ba, napakahalaga ng komunyon. Nasaan yung aking elements? Can you please pass the elements to the people? Communion is a listen, it's a very powerful and sacred time kasi dito maraming nakakasumpong ng breakthrough. Merong matagal nang hindi nakakatulog, biglang nakakatulog na siya. Nakareceive siya ng kagalingan. Merong may sakit, nung siya'y nagpartake ng communion, wala nang sakit. But communion is first inward and then outward. Ano yung inward? Nakikinig ba kayo habang kayo kumukuha ng inyong mga elemento? Ito'y susi sa inyo. Inward, sabi doon, suriin ninyo ang inyong mga sarili. Paano sinusuri? Hindi tayo pwedeng mag-partake kung kayo'y may kagalit. Kung kayo'y may muhi, may poot sa puso. Dahil sabi ng Biblia, kayo ay kumakain ng hatol sa inyong mga katawan. Kaya't ang sabi ng Biblia, kaya't marami sa inyo ang naging masasakitin at ang iba'y nangamatay na. Pag hindi nyo ito naintindihan, kain kayo ng kain, kuha kayo ng kuha nang hindi nyo sinusuri ang inyong mga sarili. Yung mga nag-aabot, suriin nyo rin ang inyong sarili habang kayo'y nag-aabot ng inyong komunyon. We don't want you to be sickly, yung mga sakitin, konting ulan, hamog, sinisipon. Hindi nyo pa oras pero kinuha na kayo ni Lord. Alam nyo ba, nang dahil sa pag-casually partake of the communion, bakit din sinabing outward, internal and external? Dahil sa communion, sabi doon, iniisip mo, andito ba yung aking inismiran kanina bago pumasok sa simbahan? Galit ba ako sa asawa ko nung ako'y pumasok? Nag-away ba kami? Kagabi kaya, sinong mga hinataw ko? Sinong binato ko? Kanino kaya ako nagwala? Tapos ngayon nagpapanggap na parang ang bait-bait na sa simbahan. Kaya may pagsusuri sa loob at sa relasyon mo sa iba. Now, suriin natin. Kaya hihingi tayo ng tawad. Amen. Panginoon, salamat sa araw na to. There is power in this Holy Communion because it is your command. It is something that you want us to partake. You said, O Lord, in your word, that on the night that you were betrayed, you took that bread, you broke it, and you gave thanks, and you said, this is my body, which was broken for you. Do this in remembrance of me. Lord, inaalala namin, may pagsusuri kami ngayong araw na ito. Patawarin mo kami, linisin mo kami. Pinalalaya namin ang aming mga sarili sa anumang galit, poot o hindi pagpapatawad. We let go, we release right now those whom have hurt us. Thank you, Jesus. The Word of God says, as often as you partake this, you do this in remembrance of me. We remember your kindness. We remember your faithfulness. We receive our breakthrough today. In Jesus' name. Let's all partake.
And on that same night, you took the cup and you said, "This is my blood that was shed on the cross. For as often as you partake this, you will receive healing, deliverance, justification of your sins." Thank you, Lord. All hail King Jesus. All hail to the atoning blood. We receive our healing. We appropriate our healing today. Kung meron kayong sakit, karamdaman, sa pangalan ni Jesus, tanggapin ninyo ang anumang mga breakthroughs sa different challenges ng health. I speak life over your mental health, emotional health, physical health, spiritual health. In Jesus' name. Let's all partake this. Amen. Wala tayong orasan sa likod. How long is your service? Okay. All right. Wala talaga kayong relo sa likod? Can you switch it on? Di bale, pag ako'y nawiwili dito ng kakapangaral, mag-wave kayo, sabihin nyo, tapusin mo na, gutom na kami. Praise the Lord! Alam niyo po ba, next Sunday ay inyong anniversary. Ang tema ninyo ay Elevate. Kaya sabi ko, ang sermon, ang mensahe na gusto kong i-prepare today is something that will help build para sa topic ninyo, sa theme nyo for next Sunday. And napili ko po itong topic na to, pinamagatan kong Seize Your Destiny. Ano ibig sabihin itong seize your destiny? Seize means to grab a hold of. Meron kang hinawakan, ayaw mong pakawalan. Hindi ko pakakawalan to kahit anong mangyari, lalo't ikaw'y umaahon sa bundok. You get a hold of something. You grab a hold of something. You are seizing your destiny. It's not grabbing a destination because we can never come to a point and say, I have arrived. Walang sino mang makakapagsabi sa atin na, okay na ako, PH, tapos na. Ayoko nang mag-improve, ayoko na, eto na, pwede na akong mamatay. Sino kaya yung pwedeng magsabi ng ganon? Hindi pa sabihin, okay ng buhay ko, wala nang iuusad pa, kontento na. No, there is a destiny. And our destiny is a journey. It's progressive. Nakita ko yung progreso natin. Over the years, Marikina is 16 years na ang church. Sa Singapore, we are 20 years, turning 21 this following few weeks. Ano ang journey? Binalikan ko. Canada, 4 churches. Habang nagbabati-bati sila kanina, tinitingnan ko, nakalayo-layo tayo. Nakausad tayo. Dumami simbahan nyo rito sa Pilipinas at mamayang hapon, bubuksan natin ang simbahan sa Santa Maria, Bulacan. Pero hindi natin pwedeng sabihin, okay na, last na ang Bulacan. Because seizing your destiny is a journey. It's a progressive vision. Sa Joshua chapter 18 verse 3, ito ang pinili kong text. Ang sabi ni Joshua, tinanong niya ang mga Israelites. Sinabi niya ito, how long are you going to wait before taking possession of the remaining land the Lord, the God of your ancestors, has given you? Gaano katagal? Because after years of conquering Canaan, sa leadership ni Joshua, marami nang nangyari. Namatay na si Moses, si Joshua na ang leader. Yung iba ay nakuha na nila yung mana nila, yung pinangako nila. Parang tulad ng iba-ibang level ng faith o journey ng bawat isa sa inyo. Yung iba nakalayo, yung iba nandun pa rin sa sitwasyon na parang na-stuck. Nakaapat ang simbahan si Pastor Red. Dati siya ay nasa Singapore, manager ng McDonald's. Sabi nga ni Pastor Yang, from flipping burgers to planting churches. Nakalayo ba yon? Nag-elevate ba ang buhay niya? Of course! Inaalok siya noon ng
insurance company, manager ng insurance company sa Canada. Ang sabi, wag ka na magpastor. Tigilan mo na yung kapapastor. Aalokin ka namin ng malaking sweldo sa buong taon. Ito ang ibibigay naming sweldo sa nilakihan, sinulat, dollars, $100,000+ in 1 year. O piliin mo to o ang iyong God. Sinulat, napakaliit na God. Hinamak yung kanyang paglingkod, pero hindi ka na magpapastora. Destiny is a journey. Progressive. Take a hold. Huwag kang maaakit, matutokso at bigla mong binitiwan. Wala na akong pakialam sa panawagan ko. Wala na akong pakialam sa plano ng Diyos sa buhay ko. Etong hinahanap ko. Rangya, luho sa buhay, ginhawa. Oh, ang sarap, hayahayang buhay. Thank you, Lord. Paunting-unting thank you, paunting-unting simba. Kaya iba-iba rin ang inabot ng iba-ibang mga tao. Huwag niyong silipin yung katabi ninyo at baka mag-uriang kayo rito ngayon. So, time ni Joshua, 7 tribes still had no inheritance. May 7 pa na hindi nakukuha yung pinangako. Pinangako na, pero parang abot kamay, pero hindi pa rin naabot. Parang tayo, di ba? Abot kamay, hindi maabot-abot. Pero nakikita mo, pero alam mo, pinangako sa'yo. Pero nasan yun? Hahagilapin pa yun. 7 tribes were still waiting. Imagine, itong simbahan ninyo rito sa Pilipinas, your different satellite churches. Ano na naabot? Nakalayo ba ang Thursday service? Nakalayo ba ang 5 p.m. service? Nagpo-post sila ng picture from before, nag-umpisa doon sa may area sa may Markinton, sa Hill Fernando. And then, ngayon, may mga then and now na mga pictures, hindi ba? Because we want to see yung progress. We want to see kung hanggang saan tayo nakatunton. Yung simbahan sa Antipolo, yung simbahan sa Montalban. God has given you different promises. Iba-ibang teams. May iisang hangarin ng Diyos sa atin, pero may iba-ibang level ng faith sa pagkuha ng pinangako. May mga taong aggressive sa mana niya. May mga tao namang walang pakialam sa kung ano ang plano ng Diyos sa buhay niya. Sana hindi tayo nasa grupo ng walang pakialam. Kasi hayahay na ang buhay. Tapos nakakaalala ulit, pagka may pagkaroon na naman ng challenge, yung binabagyo na naman, nakakaramdam ba? Iba na to ha? Pababa ng pababa ang negosyo. Iba na to, nagkakasakit ng katawan. Iba na to. Parang dati, nagmamahalan kayo, ngayon away kayo ng away. Nabulabog, nabuksan yung gate ng bakod sa buhay mo. Dahil wala kang ginagawa. Kaya sabi doon ni Joshua, how long? At kung maririnig ninyo ang puso ko rito sa inyo, hanggang kailan kayo maghihintay? Hanggang kailan kayo kikilos? Yan ang sermon ng nanay. Sabi na, thank you Lord, nakalayo-layo. Sasabihin niya ba? Praise the Lord. This message is not a message of condemnation but a challenge kasi elevate. You are entering a season. May gusto si Lord pag-aangat at hindi lamang sa iilan. Iaangat lahat, walang matitira. Lahat from panganay sa bunsong anak. Lahat mula kay lolo, kay tatay, kay kuya, hanggang sa bunso, walang maiiwan. Gigisingin lahat, magsisimba tayo. Ayoko po, may ubo. Ubuhin ka ron sa simbahan. Maglagay ka ng mask. Ayoko pong magsimba ngayon. Hindi pwede, ikaw ang pastor. Aya. Ikaw na pala yung pastor ay magsimba. Praise the Lord. So Joshua was essentially saying, what are you waiting for? God has already done His part. Kailan niyo pa sasakupin ang lupaing ibinigay sa inyo? Alam niyo ba, yung pagtatanim ng simbahan, ano yan, lakasan ng loob yan. Sinabi ng Diyos, sige, tingnan natin. Naalala ko, bumabiyahe ang Canada, nagtanim sa South Australia, sa Melbourne. Tama nga. Oh, sorry. Sa Canada, nagtanim sa Melbourne, nagtanim sa... Diyos ko.
Ilang oras ang biyahe? 8.5 drive. Gaano ba kayo kalalapit dito? Magmamaneho si Johnny para tingnan yung simbahang inumpisahan nila doon. Nagpunta ako sa, Canada na. Ang lalayo ng by driving ng iba-ibang simbahan. Sabi, PH, 2 beses kayo magpipreach ngayong araw na to. Sige, sambayan. Pagkatapos nyo rito, magmamaneho tayo after lunch. Doon, 1 oras ang biyahe. Alam nyo ba yung biyahe na yon? Ang lawak-lawak nun. Mabilis yung sasakyan nun. Walang traffic, pero 1 oras. Hang layo! Sabi ko, grabe, ganito ang mga binabiyahe ninyo. Ang konsepsyon, tanaw na tanaw. Ang lapit. Nalalayo pa. So faith does not replace responsibility. May responsibilidad. Hindi porket nananalangin ka, ibig sabihin hindi ka nakikilos. Nagpe-pray naman, hintayin ko na lang yung sagot. No, you have to act on something. Because the saddest tragedy is not dying without a promise. Lahat tayo may pangako. But the saddest reality is dying with an unclaimed promise. Yung hindi mo nakuha, inabot ka ng kamatayan, hindi mo nasilip, hindi mo nahawakan, hindi mo naapakan, hindi mo na-enjoy, hindi mo nalasahan. Puro pangarap ka lang ng holiday. Hindi mo naapakan ang may yelo, hindi mo naapakan doon yung malamig na hangin ng Korea. Pero pinangako pala sa'yo yun. Di ba, puro na lang tayo sana all. Bakit pwede rin sa'yo yun? Bakit naman hindi pwede? Kasi sila lang may bahay. Pwede ka rin magkabahay. Pwede ka rin magkanegosyo. Kung ano yung pinangako ng Diyos sa iba, pwedeng pinangako rin sa iyo yun. Kaya sabi ni Joshua, may pinangako sa inyo, how long will you wait before taking a hold, before taking possession of what God has given to you? Yan lagi ang mensahe ko. Pagsisisipain natin in the spirit, yung mga lulugo-lugo, because God always breathes and anoints people who are movers. Yung parang hindi kailangan utusan, kumilos. Hindi kailangan umapila ang pastor, andoon, PK, ano ba dapat ang gawin? Sige, pwede kami. Ano bang mga idodonate dyan? Anong mga babalutin? Ready kami. Hindi na kailangang iapila. Bumagyo, may relief ba tayo? Saang evacuation center ba? Maputik ba? Okay lang, may bota kami. Ready kami. Merong ilang kilong longganisa rito. Pinadala ko na dyan. Luto na. Luto pa. Praise the Lord. May kabang-kabang bigas kami ron. Eto, ibig sabihin, may pagkilos. Movers. Ang paghinga ng Diyos nandun sa mga may pagkilos. Ito, hihingahan ko to. Palalakasin ko to. Kasi siglative, agresibo. Agresibo ba kayo? Kasi ang ibig sabihin ng how long, pinag-aralan ko to. Pag sinabi ni Joshua, how long are you slacking? O how long are you wait? Ang ibig sabihin nito, to relax. Hanggang kailan kayo magre-relax? Yung nagpapahinga ng sobra. Hindi masamang magpahinga, pero sumobra sa pahinga. Nung kilosan na, wala, absent. Hindi ito tumutukoy sa tamang pahinga. I'm very pro-rest. Ito yung pagiging sobrang komportable sa wala ng ginagawa. Na wala ka ng ginagawa. Mas pinili nilang manatili sa kampo kaysa sumulong sa ipinangako ng Diyos. Ibig rin sabihin ng how long will you wait o how long will you be slacking. Ibig sabihin ito sa original translation, how long will you become weak? O ibig sabihin hanggang kailan ka panghihinaan ng loob? Letting go. Hanggang kailan ka nakabitiw sa laban? Bumitiw ka. Hawak mo na ang binitiwan mo pa. You know what I'm saying? Bakit mo nabitiwan? Kasi natisod ako, ayoko dyan sa taong yan. Umaayos na yung lakad mo, may tiningnan kang iba-ibang tao, na-diskaril ka, naunsyami, natutukan mo yun, napakinggan mo chismis, napakinggan mo yung panglalait sa'yo, napakinggan mo, tiningnan mo yung nakasakit sa'yo. Hawak mo na, bumitiw ka pa.
yan ang ibig sabihin sa original translation ng how long will you wait? Ibig rin sabihin nito, how long will you become idle? Yung naging tamad na katamaran mo na, abala sa marami, pero walang tunay na pag-usad. Di naman tamad, kilos-kilos din naman, tayo-tayo, lakad-lakad, serve-serve paunti-unti. Pero yun yung sinasabi. Yun ang ibig sabihin, hindi yung how long yung waiting ng walang, parang naghihintay, walang expectation sa paghihintay. Ibig rin sabihin nito in the original language is, you lose determination. Hindi ka na nagpursige, hindi dahil sa hintay ka, tinamad ka nang magpursige, hindi ka na naging masigasig, kagaya ng dati, hindi ka na maapoy. May part ito ng meaning ng neglect, o ibig sabihin, nagpabaya na. So kung sasummarize ko to, how long will you relax? Hanggang kailan ka magpapahinga ng sobra? Hanggang kailan ka panghihinaan ng loob? Hanggang kailan ka nakabitiw sa laban? Hanggang kailan ka magiging tamad o abala lang sa iba pero sa pangako ng Diyos, deadma? Hanggang kailan ka hindi magpupursige? At hanggang kailan ka magpapabaya? Di ba't napakaganda nun? Para i-meditate natin. Kasi sapul tayo dun lahat. Lagi kong papaalalahanan ng sarili ko, do not be slack, do not be idle. Yung fire mo dapat everyday you are on fire for God. So many people depend on what you do, PH. Every day, I must not be slacking. I must take a hold. I must seize the destiny God has for me. Kasi nakakabit doon ang 20 simbahan all over the world. The anointing comes, it falls from the head down to the body. From Jesus, the vision carrier, bearer, breathing upon people, your leaders. Kaya kung ikaw ay leader noon, tapos ayaw mo nang mag-lead, bakit? Kung ikay may panawagan at nakita mo noon, at ayaw mo na bumitiw ka, bakit? Anong naging problema? Ano ang gagamutin? Ano ang kukumpunihin? Ang tagumpay ay para sa mga hindi sumusuko, kahit mahirap ang laban. It does not necessarily describe rebellion ng mga panahon ni Joshua. It describes spiritual complacency. They were not fighting against God. Mahal mo ang Diyos. Hindi ka naman lumalaban sa Diyos. They were just simply doing nothing. Kaya kung mayroong yugyugan, ngayon ko kayo yuyugin at ang dalang ko namang pumunta rito. Pinili ko, gusto ko bang sabihan sila ng magagandang bagay o may konting pagtutuwid at konting pagyuyugyug para matauhan, para makuha ninyo yung pangako. Say amen. Tama ba yung sinasabi ko? Say amen. Kasi ang amen, ang ibig sabihin nun, so be it. Amen. The Bible does not list every reason, but the surrounding context dito, gusto ko lang sabihin, they became comfortable. They underestimated the remaining work ng panahon ni Joshua. They were still in Canaanites occupying portions of the land. But although God had promised victory, kailangan pa kasi nilang ipaglaban. Di ba may ganon? Si tatay naman, nagbigay nga ng mana. Ipaglalaban pa namin yung mana. Hindi pa pala sa amin nakalagay yung titulo, sa pangalan yung titulo. Ipaghahati-hatiin pa pala yung lupa. Di ba may ganon? May lote kami na minana si Edad sa Cebu. Hanggang ngayon, pinaglalaban kung paano mapapasa amin ang 300 plus square meters. Pwedeng tahimik na. Pero ang dami pang paghahati-hatian. Pwedeng wag na lang, tigilan na natin, nakakapagod. Pero may lumalaban, may babayaran. Talagang ganon. Sa pag-angkin ng pangako, it will cost you something. Bubunot ka sa bulsa. Hihigit ka. May sakripisyo ka.
So hindi basta-basta lumalapag sa harapan natin ang mga blessing. Back in the times of Joshua, they lost urgency. The excitement of crossing the Jordan, nawala. Andon, nakatawid pala sila. Tapos na yon, the miracle at Jericho, natapos din. They had victories in battle. Pero feeling nila, tapos na, lipas na. Pwede nating masabi minsan, matanda na ako. Para na yan sa mga bata-bata. Lipas na ako dyan. Hindi ka pa lipas. Pwede ka pang mag-pray kahit di ka nag-a-attend ng prayer meeting dito. Nakikiisa ka sa mga Zoom. Ipasok mo nga ako dyan sa Zoom. Mag-a-agree ako sa panalangin ninyo. Makikiisa ako ng agreement sa prayer. Hindi ka lipas. Meron kang natatanging lakas on the inside to see the fruit of what God wants to release para sa simbahan. So now came the ordinary work of claiming the territory nung panahon ni Joshua. So many people love the breakthrough moments, but they lose momentum in the daily process of, hulaan nyo to, they lose the momentum in the daily process of obedience. Napagod sa kasusunod kay Lord. Napagod sa pagiging mabait. Napagod sa siya na lang ang intindi ng intindi. Siya na lang ang bigay ng bigay. Siya na lang ang linis ng linis sa bahay. Siya na lang laging nagmamaneho. Hindi na siya pinagluluto. Tinamad na rin ang asawa. Hindi na kayo nagpapansinan sa bahay. Kung katabi mo asawa mo, huwag kayo magsikuhan. Ano nangyari? Tinabangan na rin ako sa'yo. Basta nagsasama na lang kayo sa isang bahay. Dumating ka, bahala ka sa buhay mo. Hindi na kayo naghahanapan. Asa na asawa mo? Ewan ko. Darating din yun. Asa ng anak mo? Andun! Di ko alam kung ano mga pinanonood nun. Lagi nakakulong sa kwarto. Puro games ng games. Tingnan mo, anong pinaglalaroan ng anak mo? Napagod ka kasi rin. Yaan mo yan, basta may telepono. I'm telling you, life is more than just sitting, eating, shopping, holidaying. There is a fight. Elevation, people climbing up to the mountain of the promises of God. The promises there are not for the people who are slacking. While this Sunday you will have costumes, you will have all this fun, but remember the principle. It is a prophetic gesture sa inyong lahat. It is a prophetic act. We will climb the mountain of the Lord. Lahat kasama, ang asawa, ang anak, si lolo, si lola, lahat tayo uusad. Walang maiiwan. Gisingin ang mga inaantok pa. Nasa ng mga natutulog, simba na. Ewan ko, bakit hindi natin priority minsan ang linggo para sa pag-honor sa Diyos. Naunawaan ko minsan nasa hospital, of course. Naunawaan ko yung may mga time na lalo't sa Singapore, kung sila ay nurse, naka-duty sila pag linggo. Kaya may online. We serve the online, yung replay, manood. Minsan sinabi ko pa, tingnan ko kung nanonood ka ron na. Lara is watching. Okay. Nanonood din ako. Inuulit kong panoorin ang sermon ko. I let my sermon preach back to me. Tinitingnan ko, nakiki-amen ako sa sarili kong sermon. Why do I do that? Sometimes I look at myself, I look like a different person on the pulpit. At sabi ko doon, wow, ako pala yan. I allow the Lord to speak through me. I allow Him to put His heart in my heart for the people who are precious in His heart. The Lord carries you all in His heart. Bit-bit tayong lahat ng Diyos sa puso niya. And He wants to speak to us as our Heavenly Father. God wants us all to press in
Alisin ang mga nakakabigat. Alisin ang mga bagay na hindi makakatulong. So listen to this. Elevation is available, but it is not automatic. PK, it is available to all your churches, pero hindi ito automatic. Na just because you celebrated the anniversary, lahat kayo nag-elevate na. God may have prepared your destiny, but you must choose to step into it. Sadyain mong apakan. Sadyain mong silayan. Sadyain mong kamtin. Heaven may already have released your inheritance, but the question is, how long will you wait before you seize it? Tapos na ang titulo. Nandiyan na ang susi. Binigay na sa'yo. Ready na ang warehouse. Pasukin mo. Ready na yung sapatos na pinangarap mo. Apakan mo na. Ready na yung negosyo. Tatayo ka na lang. Magsisipag ka na lang. Ready na yung bank account mong tumaba. Hindi lang yung ikaw yung tumaba. Yung bank account din pwedeng tumaba. Gusto natin ng favor at blessing pero ayaw nating magbago. Di ba? Gusto natin ng favor, gusto natin ng blessing, pero gusto mo rin bang magbago? Ang hirap kasi. Mahirap talaga. Kasi merong pagpapatawad, merong pag-sacrificial giving, merong paggising ng maaga, merong pagpunta sa simbahan, merong nakakainis na patatawarin, magiging mabait ka pa rin sa tao kahit na alam mong winalanghiya ka. Alam mo na lang sabihin araw-araw, walang hiya, walang hiya, walang hiya. Walang hiya talaga yung taong yan. Talaga kasing yun ang nararamdaman mo Pero hindi ka titigil doon, hindi ka gagarahi doon sa nararamdaman mong yun. You will deal with it, you will confront it. Gusto natin minsan ng happy family. Sinong gusto ng happy family? Taas sa kamay ng mga tatay. Tingnan ko tatay, tatay, lahat ng tatay, taas sa kamay. Gusto mo ng happy family, wag mong lokohin ang asawa mo. Kasi hindi siya sasaya pag nahuli ka niya. Pag ang asawa nyo hindi masaya, buong pamilya hindi masaya. Mga babae, wag nyo ring lolokohin ang asawa nyong lalaki. Gusto mo ng happy family pero ayaw mong tumuwid, ayaw mong tumino, nagiging pasaway ka sa sarili mong pamilya. Minsan may ganito nagpapakabait ang mga anak, ang mga magulang naman ng pasaway. Ang babait ng mga magulang, mga anak naman ng pasaway, hindi magtugma-tugma. Sa tagal ko nagpapastor, kitang-kita ko yung mga sa counseling. Ang sakit sa kalooban. Ang bigat bitbitin. Pero ito na yung sagot ng Diyos. Gusto ko ituro. Abot kamay. Alam mo yung Nokia noon? Yung gaganon yung yung tawag doon? Connecting people? Wag mo lang gustuhin ang breakthrough, tapos nag-settle ka na, tinamad ka na, naubusan ka na ng lakas. Dinamihan mo dahilan. Dami kong dahilan. Mukha namang legit, pero hindi mo ding nakikitang nag-take ka ng steps pataas. This is my encouragement to all of you. Take further steps. Hindi automatic ang elevation. May bahagi ang Diyos, may bahagi rin tayo. Amen? The greatest enemy is not the devil. Kasi natalo na siya ng Diyos. Hindi ko nakikita ang kalabang ko ay si Satanas. Inapakan siya ng Diyos. Aapakan ko rin siya ng authority ng Diyos na ibinigay sa atin. Anong kalaban talaga ng tao? Alin? Ang kalaban ng tao spells like this. D-E-L-A-Y. Delay. Pag wala pa sa harap mo, nagpapainip, hindi mo makita, distracted ka na, hindi mo kasi makita yung plano ni Lord, na-distract ka na. Kaya ang kalaban ng tao, yung delay. Ano nangyari nung panahon ni Moses? Ang tagal naman ni Moses! Nasaan ba siya nagpunta? Ang tagal bumaba. Wala tayong leader. O di anong ginawa ng mga Israelita? Akan na yung mga alahas ninyo, yung mga gold ninyo, tinunaw, ginawang golden calf. Nakabuo sila ng idol na kanilang sasambahin. Ginawa nila yung leader, yung hindi nagsasalita.
yung walang magawa kasi gusto nila merong expression sila. Bakit? Wala si Moses. Na-delay ng pagbaba. At walang nakaalam kung ilang araw siya wala. Walang nakakaalam sa atin kailan ibibigay ng Diyos yung pag-release ng breakthrough ng pangako ninyo. Kaya huwag kayo magpapainip. Habang wala pa, seize your destiny. Take what belongs to you. Take a hold of the promises of God. Amen? Hallelujah. May the Lord give us the faith to believe the promise. May the Lord give us the courage to leave our comfort zone. And may He give us the grace to act in obedience. Yan ang mensahe ko sa inyo ngayong araw na ito. Elevation is not automatic, but it is possible. It is given to all of us. Amen? Tatawagin ko yung ating worship team. Kita ko yung oras, ang laki oh. Very good. Good job, PH. At baka tingin nyo na sa akin maya may litsong manok. But let's take this to heart. Amen. You know, I can sense in the Spirit yung pag-process ninyo. I know this message could be heavy, but it is not really heavy for those who are willing. Meron tayong progressive vision and yung energy natin must be channeled to the things that really matters. Ano yung energy level mo? Saan mo binubuhos? Huwag mo na ibuhos sa pakikipag-away. Huwag mo na ibuhos sa pakikipagtalo. Saan mo ibubuhos ang energy mo? Sa pag-angkin ng mga pangako. Naglalakad ka, maraming asong tatahol-tahol. Ang daming nyaw. Iwanan mong mga aso na tahol ng tahol. Pangarapin mong makamit yung pangako ng Diyos sa'yo. Brush off every offense. Hindi yan makakatulong. Tingnan mong balikat mo. Baka may naiwang alikabok. Pagpag. Bakit hinayaan kong magsalita to? Pagpag. Ba't hinayaan kong galitin ako nito? Hindi ko hahayaan yung galit ko sa tao. Minto, pigilan ako sa pag-usad. Sinong nakakapigil sa inyo? Ngayon, naiisip mo yung taong yun. Kasi itong walang hiyan to eh. Kung hindi ako pinasakitan nito, pwede mo maisip yun. Ngayong araw na to, wakasan natin yun. Let go. Hindi ng mga pangako, let go of the person. Amen? Nakikita niyo ba yung plano ng Diyos sa buhay ninyo? Pagbulag ka pa sa mga plano ng Diyos, I will pray that God will open your eyes, that the Lord will give you a beautiful picture of your destiny. Yung iba sa inyo, nakikita niyo sarili niyo nangangaral. It's a good image. It's a good vision. Yung iba sa inyo na kikita nyo, magbibigay pa kayo ng mas marami. May kakayanan ka pa. Tinago mo lang. Inabot ka ng kamatayan. Walang nakinabang. Hindi na pakinabangan sa simbahan, sa gawain ng Diyos. Kinuha ng mga pinag-iwanan mo na hindi naman sumunod kay Lord. Sayang. Sayang ang mga panahon. Sayang ang mga araw. Nanood ka lang ng nanood ng Korean drama. Sayang. Nandun ka lang. Doon nagpapasarap. Na sana'y inapakan mo na. You know, I feel yung heart ni Lord. Gusto niya talaga, mahal na mahal niya kayo. Gusto niya, anak, kunin mo na. Tama na. Sumuko ka na. You cannot fight with God. You will never win. Huwag mong labanan ng Diyos. Hindi ka mananalo. Never. Pagsuko. Lord, alisin mo ang mga bagay na nakakabigat sa bawat isa.
I can feel your heart for these people. If you will just release, if you will just forgive, if you will just say, Lord, salamat sa lakas mo, makakaya ko. Haapakan ko ang aking panawagan. Isasantabi ko anumang mga limitations na nakikita ko. Anumang mga restrictions na nakikita ko. Isasantabi ko yon at tititigan kita, Lord, hindi yung mga balakid. Titingnan kita, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng lakas at hindi ang mga nakakabigat sa paligid. Nakikita mo ang mga bayarin nakakabigat sa iyo. Nakikita mo ang marami pang mga obligasyon nakakabigat sa iyo. Ilagak mo sa Diyos. Sa ating pagtayong lahat dito sa lugar na ito, let's all stand. You know, this altar will not be enough. This whole sanctuary is an altar before God. From here to there at the back, this is our little altar. While every heads are bowed, while every eyes are closed, let's offer our lives afresh to God sa panawagan niya sa atin. Lift up your hands. Huwag mo itaas kung hindi ka seryoso sa pagsabi sa Diyos, gusto ko, Lord, makamit yung layunin mo sa buhay ko, yung plano mo, yung mana ko. Gusto kong makamit yun. Taas mong kamay. Gusto ko rin yun. Tataas ko ang aking kamay. Lord, gusto ko rin yun. Walang matitira na hindi ko makakamit bago mo kukunin. Makikita kong lahat, walang hindi matatapos sa buhay ko. Dinideklara ko sa simbahang ito na lahat ay makakaapak sa lupang ipinangako sa kanila. Sa health na pinangako mo sa kanila. Sa provision, abundance. Sa church na pinangako mo. Sa building. Mas malaki, mas maunlad na negosyo. Mas masayang pamilya, mas nananaganang mga anak, established, secured ang kinabukasan. Yun ang pangako. I-envision mo yun. Lord, we pray, we receive today by your grace, by your power, by the anointing of God. Thank you, Jesus. Let's sing that song when you walk into the room. I believe He's coming, He's touching one by one. Let's sing it softly. I see Him in the Spirit, walking row by row. Iniisa-isa kayo. Focus. Close your eyes. Kung daanan ka ni Lord ngayon, ano ang sasabihin mo sa Kanya? Anong makikita niya sa puso mo? Huwag kang magtira ng hinanakit. Huwag kang magtira ng consumption. Pagtiwalaan mo siya. Amen. When you walk into the room, every heart starts burning. Nothing matters more than just to sit here at your feet and worship you. We worship you. And when you walk into the room, everything changes. Darkness starts to tremble at the light that you bring. And when you walk into the room, every heart starts burning. Nothing matters more than just to sit here at your feet and worship you. We worship you. We love you. Sing it to God.
will never stop. We can't live without you, Jesus. We love you, and we can't get enough. All this is for you, Jesus. We love you. We'll never stop. We can't live without you, Jesus. We love you. We can't get enough. All this is for you, Jesus. We love you. We'll never stop. We love you, and we can't get enough. All this is for you, Jesus. We love you, Lord. Oh, we offer our lives to you. We love you. We can't get enough. Oh, we surrender our will to you, Lord. Feel us afresh. We want to say we love you. Sambahin mo ang Panginoon. Umawit ka sa Panginoon. Ialay mo ang iyong buhay. Fill us with fresh fire from heaven. Kutalamahaya-lamahane, Ribakatharamase, Rinalalamahaya-laramondalamashakalaman. We receive what belongs to us. No weapon formed against us will succeed. Our destiny is secure. We take a hold. We take a hold of what belongs to us. Nothing less, nothing less. We will abound, we will abound. Your glory
seal this. Seal this in our hearts. Thank you for your holy presence. We honor you. Holy Spirit, we honor you in this house. Continue to fill this house with your fresh fire. Daily, week after week, year after year. It's an onward, progressive vision to the fullness of God for each one of us. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you His peace, both now and forevermore. And all God's people shout, Amen. 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 Hallelujah. 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 Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Praise the Lord. Praise the Lord. Woo. Parang gusto ko kayong iwanan. Umuwi na sa langit. Heaven is so full of His presence. He's just so beautiful. Oh God, thank you. We will never replace for anything. Hallelujah. Mahal ka namin, Panginoon. Amen. You are dismissed. If you want to pray one with another while the musicians are